Ibabalik ko ang AFP RM Sports upang bigyang daan ang FIBA World Cup 2023 na gaganapin sa ating bansa. Manatiling nakasubaybay po at sisikapin natin na makapaghatid ng updates at balita sa once-in-a-lifetime event na ito. Muli, ang AFP RM channel ay isang one-stop channel na dynamic ang approach upang makapagbigay ng public service sa lahat ng uri ng tao. Ang AFP RM channel ay hindi lang pang Biblia, pang sports pa. At ito ang AFP RM Sports video for today. Sana magustuhan nyo po, mga kababayan. It's official. Naglabas na ng pahayag ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ng official Gilas Final Lineup o Final 12. Medyo marami ang nagulat sa pagtanggal kina Parks, Nuzem, at Aftana. Marami naman ang dismayado sa mga fans at umulan ng mga komento kung bakit sina Pogoy ang napili sa last two remaining slots, lalo na si Ravenna. Halina at pag-usapan po natin yan mga kababayan. Gumawa tayo ng breakdown at analysis kung bakit ganito ang desisyon ng SBP. Panoorin po ninyo hanggang dulo ang video na ito upang malaman yan. Mga kababayan, welcome po sa AFP RM channel. Nais ng channel na ito, na makapaglingkod sa ating mga kababayan, sa iba-ibang dahilan at sitwasyon, kahit man lang sa maliit na paraan na gaya nito. Paki-subscribe, like, share, at pindutin ang notification bell, para updated kayo sa bawat video namin na darating. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay kayong lahat. At ito na nga ang official Gilas Final 12. Ang 10 dyan ang na-feature na natin sa unang video at obvious naman sigurado na ang 10. Maliban sa huling dalawang nadagdag. Umpisahan po natin sa naturalized player. Sa naturalized player ay malinaw na mula umpisa pa lang ay si Jordan Clarkson na ang pipiliin. Actually, hindi na po kailangan ipaliwanag pa ito. Pero magbigay lang ako ng kaunting opinion ko. Kaya si Clarkson ang napili ay para magkaroon ng international representation at sensation ang ating bansa. Alam naman natin na himala ang kailangan para mag-champion ang ating bansa sa FIBA World Cup. Kahit ang manalo sa alinmang laban dito ay parang impossible dream. Ang gusto lang natin ay magpakitang gilas sa buong mundo at mapasaya ang mga fans at kababayan natin. Si Brownlee ay isang magaling na import at may chemistry sa local team pero hindi naman siya kilala sa buong mundo. Si Kouame ay very promising young center kaya lang may Kai Sotto na, may Junmar Fajardo pa, at nadagdagan pa ng isang AJ Edo. Mabuti sana kung kasing galing siya ni Andre Blatche. Kaya sa laban ng Gilas sa FIBA World Cup ay entertainment po ang laban natin. Gusto lang natin na bigyan ng magandang laban ang mga bisita natin. Yan ang maibibigay ng isang Jordan Clarkson. Kung manalo tayo ay bonus na lang yan. Sina Jepet Aguilar at Junmar Fajardo naman ay kinuha dahil sila na lang ang natitira sa 2014 FIBA World Cup na nakapanalo ng isa, at napakaganda ng performance dahil halos close games lahat ng laban nila sa mga powerhouse teams. Baka sakali ay dala pa nila ang charm para manalo. Sina Kai Sotto at AJ Edo naman ang papalit sa tandem ni Jepet at Junmar. Sila ay parehong rising stars na nagmula sa Batang Gilas program na lumaban na din sa Under-19 FIBA World Cup. Pambihira ang kanilang heights at skill sets. Sila ay kabilang sa tinatawag na modern big man. Malamang ay ito na ang mapapanood natin dahil ang dalawang nauna ay baka mag-retire na sa Gilas. Si Jepet ang pinakamatanda sa team sa edad na 36 years old at siya na lang ang natitira sa original Gilas team noong 2010. Sumunod sa kanya si Fajardo.
Sobrang laking pagbabago ito sina Kai at AJ dahil ang center na dati ay 6'10 lang ay 7'3 na ngayon at ang power forward na dati ay 6'9 lang ay 6'10 na ngayon. Parehong may 3 points shooting and they can dribble the ball down. Kaya pasok na agad itong dalawa sa Gilas team. Kasama naman sina CJ Perez, RR Pogoy, at Kiefer Ravena sa 2019 FIBA World Cup. Kaya sila nakapasok sa final roster dahil sa kanilang experience. Ang first-timers naman na sina Dwight Ramos, Scottie Thompson, at Renz Abando ang mga nag-standout sa qualifying tournaments at tune-up games. Lalo na si Dwight Ramos na pinaka-consistent sa lahat ng new and young players. At siya din ang next best all-around player ng Gilas sa ngayon. Matapos ang taon ngayon, ay ito na ang bagong mukha ng Gilas sa mga susunod pa na mga taon. Pero yan ay depende sa kanilang performance ngayong FIBA World Cup. At ito na nga ang Gilas squad para sa 2023 FIBA World Cup. Kaya hindi na ako nagulat sa desisyon ng SBP. Inaasahan ko na sina Pogoy at Ravena ang pipiliin. Kaya lang sina Carl Tamayo at Terence Romeo ang inilagay ko sa naunang video upang iparating kung ano-anong levels of players ang talagang kailangan natin. Pero dahil official nang napasama ang dalawang ito kaya pag-usapan natin. Ang dalawang ito kasi ay kasama sa dating Gilas bago nalansag dahil sa santukan sa court laban sa Australia. Sa current team ay may 4 na dati ng Gilas players na hawak ni Coach Chot Reyes. Sina Aguilar, Fajardo, Pogoy, at Ravena. In case of worst scenario, ay at least may 4 na players na alam niya kung paano gagamitin at kabisado na ang mga game plans niya. Higit sa lahat ay ang kanilang experience. Kahit naman sinong coach siguro kapag ganito ang situation na kulang sa preparation at maraming players ang nag-beg off ay ang pipiliin ay ang dati na niyang mga players. Pero tingin ko ay bihira lang magagamit sila. Si Pogoy bilang small forward ay masyadong small. Ipapasok lang siguro siya kung magpapahinga sina Malonzo at Ramos. Si Ravena ay pang-substitute lang kay Scottie. Kahit nga si CJ Perez ay pang-substitute lang kay Jordan Clarkson pag kailangan ng pahinga. Si Abando naman ay limitado pa rin ang ibibigay na playing time. Tingin ko isinama lang siya para matuwa ang fans at bawasan ang mga bashers sa SBP at kay Coach Chot. Well, depende siguro sa actual game situation kung paano sila gagamitin. Ito naman ay opinion ko lang po. Ang masasabi ko lang po ay suportahan na lang po natin ang Gilas. Ito na ang panahon para sa pagkakaisa. Besides, wala na tayo magagawa dahil yan ang players na naging available. Kaya magkaisa na po tayo at suportahan ang laban ng ating bayan. Muli, ito lang naman ay saganang akin lang. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Paki-comment po sa ibaba.